Israel, tagumpay umano sa isinagawang airstrike laban sa Iran. Samantala ang Iran naman, bagamat inamin na nagdulot nga ng pinsala ang isinagawang airstrike ng Israel laban sa kanila, ay sinabi rin nito na hindi ganoon kalaki ang damage na nalikha nito dahil nagawa umanong ma-intercept ng kanilang mga missile defense system ang ginawang pag-atake ng Israel. Pero gaano nga ba kalaki ang damage na nagawa ng Israel sa bansang ito? At ano ang mga pinakaposibleng susunod na mangyayari kung muling gaganti ang Iran sa pag-ataking ito? Kung mapapansin natin matapos ang isinagawang pag-atake ng Israel sa Iran ay kumalat ang videong ito na tila ay halos walang bumagsak na missile sa pag-ataking ito na nangangahulugang tila ay nabigo ang Israel na tamaan ang mga target nito. Gayunpaman ayon sa IDF, ang isinagawa nilang pag-atake ay kinabibilangan ng mahigit sa 100 fighter jets na may kasamang mga drones. Sa madaling salita, kung ang fighter jets ng Israel ay may kakayahang magdala ng humigit kumulang 12 missile bawat isa, ay nangangahulugang nasa 1,200 missile kaagad ang ginamit nito. Hindi pa kasali dito ang mga drones na may kanya-kanya ring mga missiles na ginamit ng Israel sa pag-ataking ito. Kaya't ang videong ito ay malinaw na hindi naglalarawan na ganito lang karami ang missile na ginamit ng Israel sa pag-ataking ito. Kaya't maliwanag na ang ilan sa mga missile na ito ay nalusutan talaga ang air defense system ng Iran sa tagpong ito, at ang mga larawan mula sa kuha ng satellite ang makapagpapatunay na mga damage na nalikha ng Israel sa mga base militar ng Iran, kabilang na ang long-range missile production facilities nito na nagbibigay ng kakayahan sa Iran upang makalikha ng mga intercontinental ballistic missile na maaari nilang magamit bilang nuclear weapons sa sandaling makapag-produce na sila ng mga nuclear warheads para dito. Ayon sa ulat sa unang bugso ng pag-atake ng Israel, ay tinarget nito ang defense system mula sa Syria at Iraq upang pigilan ang mga ito na pigilan ang daraanan ng mga fighter jets ng Israel patungo sa mga target nito sa Iran, at kasunod nito ay inatake din ng Israel ang mga air defense system ng Iran na may layuning limitahan ang kakayahan ng Iran na pigilan ang mga susunod na pag-atake ng Israel laban sa kanila. Ang ilan sa mga tinarget ng Israel sa Iran ay ang mga sistema ng air defense sa mahalagang lugar kabilang ang Abadan Oil Refinery, ang Bandar Imam Khomeini Petrochemical Complex, ang gas field Tange Vijar at ang Bandar Port sa timog ng bansa. At dito ay sinasabing 3 Russian-made S-300 air defense system sa paligid ng Tehran ang nawasak. Gayon din ang mga base militar ng Parchin at Parand, at makikita rin sa ilang video na ini-upload sa social media ang pinsala ng isang pabrika malapit sa kabisera na gumagawa ng makinarya sa industriya ng langis at gas. At ang mga larawang ito nakuha mula sa satellite na sinuri ng Associated Press at Reuters ay nagpakita ng isang ganap na nawasak na istruktura at ilang mga nasira sa Parchin malapit sa Tehran, isang site na sinasabi ng International Atomic Energy Agency na nakalink sa Iranian nuclear program. Bukod pa rito ay 2 gusali ang lumilitaw na napinsala sa kalapit na base militar ng Kojir na pinaniniwalaan ng mga Western analyst na isang lugar ng produksyon para sa mga long-range ballistic missiles. Ito ay isang malinaw na indikasyon na hindi ganoon kaepektibo ang missile defense system ng Iran, gaya ng ipinahihiwatig sa ilang mga footage na nabigo ang Israel na mapasok ang air defense system ng Iran, dahil ang katotohanan ay inaasahan na ng Israel na ma-intercept ng Iran ang ilan sa mga missiles at drones nito. Subalit ang lahat ng ito ay bahagi ng mga plano ng Israel upang makapasok ang ilang missiles at drones nito na eksaktong tamaan ng mga target nito. Kaya naman kung muling gaganti ang Iran sa pag-ataking ito ng Israel, ay mangangahulugang hindi matatapos ang dalawang bansa sa palitan ng pag-atake, dahil nangako ang Israel na mas maraming target pa mula sa Iran ang kanilang sisirain sa sandaling gumanti ng pag-atake ang Iran laban sa kanila. Kaya naman imbis na direktang magpahayag na gaganti ang Iran sa ginawa ng Israel, ay ipinahayag na lamang nito na hindi ganoon kalaki ang damage na nagawa ng Israel laban sa kanila, dahil sa paraang ito ay mababawasan ng Iranian Supreme Leader ang galit ng mas maraming mamamayan nito sa pag-iisip na naisahan na naman sila ng Israel sa pag-ataking ito.
Kaya't bagamat nagpahayag ang Iran na magbabayad ang Israel sa mga nasawi nilang sundalo sa pag-ataking ito, ay hindi naman direktang ipinahayag ng Supreme Leader na muli silang magsasagawa ng direktang pag-atake laban sa Israel, at sa halip ay sinisi na lang ng Iran ang US sa pag-ataking ito dahil ayon sa Iran ay ang US ang utak sa pag-ataking ito, at nanawagan ng Iran ng pagkakaisa sa lahat ng mga Muslim at Arabo na makipagtulungan laban sa Israel at mga Amerikano, dahil kung muling magsasagawa ng direktang pag-atake ang Iran laban sa Israel, sa kabila ng pagkawasak ng long-range missile production facilities nito, ay mangangahulugang magiging limitado na lang ang kanilang mga missiles laban sa pinagsamang puwersa ng Israel, US at mga allies nito. Kaya't maaaring pansamantalang manahimik ang Iran dahil dito upang magkaroon sila ng sapat na panahon upang muling isaayos ang mahalagang estruktura na winasak ng Israel sa pag-ataking ito, dahil kung muling aatake sa kanila ang Israel, ay malinaw na mas malaking puwersa ng Iran mula sa Syria at Iraq ang magagawang wasakin pa ng Israel upang muling makalapit sa kanila, at sa ganitong pagkakataon ay maaaring tuluyang humina ang mga proxies ng Iran laban sa kanila, at unti-unting malantad ang Iran sa direkta at mas malawak na pag-atake ng Israel at US laban sa kanila. Kaya't maaaring sa kasalukuyan ay moral na suporta na lamang muna ang maibigay ng Iran sa mga proxies nila, kabilang ang pagbabanta ng mga panibagong pag-atake upang pigilan ng Israel na palawakin pa ang pag-atake nito sa Iraq at Syria, habang isinasaayos ng Iran ang mga nawasak na pasilidad nila, kasabay ang matinding epekto nito para sa kanilang ekonomiya. Kaya't maaaring mahihirapan ng Iran na muling direktang umatake pa sa Israel dahil sa sitwasyon nila, habang ang Israel ay patuloy na nakakakuha ng walang hanggang suporta mula sa US at pinakamayayamang bansa sa Europa. Sa madaling salita, kahit pasubukang pulbusin ng Iran ang Israel, ay napakaraming bansa pa ang tiyak na hindi papayag na matalo ang Israel sa labanang ito, na mangangahulugang walang ipapanalo ang Iran sa labanang ito, dahil sa sandaling matupok ang Israel sa desperasyon ng mga Arabo, ay tiyak na pupulbusin din ng US at NATO ang Iran at muling bubuhayin ang Israel sa bansang ito. Kaya't ang pagtatangka ng Iran na burahin sa mapa ang Israel ay magdudulot lamang ng walang hanggang digmaan at kahirapan sa kani-kanilang mamamayan, dahil kahit matalo pa ang Israel sa labanang ito, ay madali lamang itong bubuhayin at muling palalakasin ng US laban sa banta ng mga teroristang grupo. Kaya't kung walang kakayahan ng Iran na pabagsakin ng Amerika, ay malabong mananalo sila sa digmaang ito, dahil ang Israel ay isang bahagi lamang ng puwersa ng mga Amerikano, at dahil sa matinding kakayahan ng bansang ito na labanan ang anumang puwersang nais bumura sa kanilang estado, ay malinaw na mas maraming beses pang mas matindi ang kanilang sasapitin kung direkta na silang lalaban sa mga Amerikano na may mas malawak na impluwensya at may pinakamalawak na puwersa at pinaka-advance na mga sandata. Kaya't bagamat nakikita natin ang malawak na puwersa ng Iran at dami ng mga missiles nito, ay hindi ito nangangahulugang kaya na nilang tuluyang burahin sa mapa ang mga Hudyo, dahil kung ikukumpara sila sa US ay wala silang sinabi sa puwersa nito. Gayunpaman, ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa ay tiyak na magdudulot ng mas matinding kahirapan sa mga inosenteng tao dahil sa posibleng pagkawasak na mga mapagkukunang enerhiya para sa kabuhayan ng mga tao. Kaya't ang US ay nagsisikap na daanin pa rin sa usapan ang mga hidwaang ito. Subalit hindi natin maiaalis ang katotohanan na hindi ganoon kadaling pigilan ang labanan, dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang rason at parehong hindi mauubusan ng dahilan. Kaya't magtatapos lamang ang digmaang ito sa sandaling mapagtantunan ng isang grupo na walang magandang maidudulot ang anumang digmaan sa ating mundo.